Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, kumusta? Niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Pasihuna doon ay pung sa kinaadman, non potest esse diuturnum, cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. So the truth or the scripture, the apostolic tradition, will grant us the righteous way of life and the righteous faith. Kaya sa Proverbio 17:20, kung masayop ning atong una-una, masayop sa atong mga buhat. Managhinang lang itong pagtuon sa kamatuuran sa Diyos, sa pung sa Diyos. Sirach 34:8 sa Christian Community Bible, ang labing hataas sa tanang kinadman o kaalam, mao ang pung sa Diyos. O dili masayop ang pung sa Diyos. Mga igsoon, nagdapit kami kaninyo ng atong tulamanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Una, pasalamat sa atong gamhanang Diyos, Yahweh, yang anak nga si Jesus, o kang Espiritu Santo, Paraklito, o sa mahal nga Birhen nga mo'y magampo ngadto siyang anak alang kanato. Kato sang pasalamat sa atong Santo Papa Pope Francis, yang kakugi pagtukaw pagduo sa mga nasod nga dunay mga kasamok batok sa simbahang Katoliko. Salamat sa atong Arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serafia Palma, sayang madasigon, maligdo nga pagduma sa Archdiocese of Cebu, o daghang mga conversions, mga pagkabig sa surrender to God, surgad, daghang mga naulipon, nagkapo sa gidiling droga, o suman sa seminar sa maagdahon niyang lamdag, daghan na malik sa Ginoo. O gato sa pasalamat sa mga kaobispuhan nga nagpaluyo, suportar ni Archbishop Palma. Sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Villones nga namasahin sa Shrine of St. Joseph, Mandawi. Ug sa mga kaparian sa parokya nga naghalat silang kinabuhi pagatiman sa katawhan sa Diyos nga natugyan kanila. Mga pare seminaryo nga nag-umul sa nga batanon nga madamag mahimo nga pare, maordinahan. O usab sa mga pare sa monasteryo o mga madre, mga religious sisters nga nihalad sa tibuk nilang kinabuhi ngadto sa atong Ginoo o sa buluhaton nga Diyos na. Pasalamat sa ni Brad Dodong Limsua, ang presidente sa Cebu Catholic Television Network. Sugad pagsugod, iyag yung giabaga. Mapailubon nga nagtubag sa mga galastuhan sa katukuran sa Cebu Catholic Television Network. Now it is digital. Musuot na sila yung dapit sa kalibutan, pinagi sa mong mga pagamuma o pagpailawom sa mga paagi ng atong Catholic station, TV station, makalagad sa mga tao. Huwag akong kalipay og dungog nga niya atong mga bisita, si Rodi Racasa nga nabantong nga somewhat assuming to see the contradiction of the Bible. Iyang pangako, iyang pagtuon,
nga makita ning mga pagsupak sa Biblia. Nagsinupak ka ang Biblia. Unya sa John Porca, usa sa Syrians sa Catholic faith sa lalayang mga dapit. Niya, unahon na to si Brad John Porca. Daghang salamat Patsok. So maayong hapon, maayong gabi sa tanan nagsunod, labi na itong kaparian des Mabulo. May panguluhan ni Padre Bini Tao o sa atong bagong pare diya sa Marigondon nga si Padre George Alfonso. So maayong hapon sa inyong pagsunod. Kung mapuhon, kita tadas merkado basag sa alauna kung mga adlaw. So Merkulis. So dinhi ko sa pangutana Patsok. Nga mao man ay kanunay nga atong sugatan ako. Nangutana kining mga tao, niyon siya nga kining doktrina sa Santissima Trinidad sa Katoliko sayop ni kay nag-ingon sila nga usara ang Dios apan tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Apan das Números 21:23-19 ang Dios dili man tao. Ug unya midason pus Kristo sa San Juan 17:3 mingon nga ikaw o Diyos, bugtong Diyos, ug may nagpadala ka nako. Nya das buhat 5, uno nga to sa 5, ang Espiritu Santo Diyos, dili ba Bradsok, tulo na ka Diyos? Mao kini kinahanglan patinawan Bradsok ang maong pangutana. Pasalamatan ni Brad John Porca nga nagaton ning pangutana nga regarding Santissima Trinidad, the Holy Trinity. Nga sa Santiago 2:19 nagingon nga usara ang Dios. Ug kini usa ka tinuod nga pamahayag. Marang mabasa Santiago 2:19. Usara ang Dios. Ya gisunod ni Brad John Porca kining teksto sa Números 23:19 nga ang Dios dili mamakak o dili tao, ang Dios dili tao nga maghinulsol. So dili tao ang Dios. So mo na nga makita nato nga doon nagyoy dakong pangutana nga sa unsang paagi nga dunay Holy Trinity, Santissima Trinidad sa balang kasulatan Efeso 4 nga size ang Amahan Diyos. Unya kung nato sang basahon ang pinadayag Kapitulo 21 13-16, pinadayag 22 1-6 nga si Kristo ang Alpha Omega mingon ako Diyos. From the mouth of Christ it is uttered that I am God. So, di mo na mamakak si Kristo. Yang ko siya nga siya Diyos. Ya, sa buhat 5, 4-5, si San Pedro ningon kang Ananias ug Safira. Kasala mo. Kay namakak mo sa Espiritu Santo o ang Espiritu Santo Diyos. Ang Espiritu Santo Diyos. Matod pa ni sa buhat sa mga apostoles, nga ang Espiritu Santo Diyos matod pa sa panguho sa simbahan sa administrative order San Pedro, ang Espiritu Santo Diyos. Ya, usaon na to pag pasiguli sa prinsipyo ni Santiago nga duol kay ni Jesus nga usara ang Diyos. Pero sa mga latid sa pamahayag San Pedro, San Pablo nga Diyos ang Amahan, Diyos ang Anak, si Jesus, Diyos ang Espiritu Santo. Mao na ang ingno nato makakutaw sa atong malinawong pangutok nga sa ugon sa kalibog mingot ano naman ni tuon kong Biblia kay makatuon kong malinawon magkalilibog mo di ay sakto siya kanang mingon magkalilibog kay sa suwat ni San Pedro, ikaduha na yung suwat, 2:3-16. Kay dunay mga lisod sabton sa balaang kasulatan, labi na sa suwat ni San Pablo. So, lisod. O, kini nakahimo sa pagpukan sa mga tao nga dili tinuduan
nga mo sabot silang kugalingon, hinungdan silang kapukanan. So, see? Ug duay mo tudlo, mo na nga mahimong instrumentos kapukanan. So doon lagi magtutudlo. O kinsa na yung magtutudlo sa San Juan 14:16, o ang Espiritu Santo mapuyo diya sa iglesia o kinihangtod sa kangturan. O kinsa man ang Espiritu Santo? Espiritu nga adunay kinaiya samas kinaiya samahan og anak nga mutudlo mulamdag sud sa mga pinili niya sa simbahan sama ni San Pedro, San Pablo, mga pinili man. So mo ni sila magtutudlo ngan lang to magisterium of the church. Pero nga matay naman sila San Pedro, San Pablo. Pero matod pa ni Jesus 15:16 San Juan ang ilang bunga magpadayon. So mo na nga doon nagihapoy pinilan ang Ginoo sa pagka magtutudlo diya sa simbahan. Karon sa San Mateo 16:18 kung doon na mo'y mga kalibog, San Mateo 18, doon na mo'y kalibog, at tuwan ninyo, simbahan, tuwan yung mga pangulo sa iglesia. Kaya susin nila. Ug katong mudawat kanila, nagdawat ka na ako. Ug katong nagsalikwes, pangulo, akong ipiyal ka ninyo, nagsalikway ka na ako. So doon nagbuhing magtutudlo, the magisterium. And we have to render respect, honor, and accept their interpretation from the Bible because they are inspired by the Holy Spirit. Yari ta sa pangutana, naunsan man eh. Ang gisgutan nini nga si Jesus may paybaw nga siya Diyos, ako nagisitar ang teksto. Ya ang amahan, ato nagisitar ang teksto sa Efeso 4:4-6, Diyos ang amahan, si Yahweh. Ya buhat 5:4, buhat 5:4-6, ang Espiritu Santo Diyos. Sana to pag-explicar na ini. Masaraman ng Diyos. Si San Juan may abag ka na to sa pagdawat, sa pagsabot nga ngayon natong dawaton. Nasa 1 Juan 5:7-8, kay dunay tulo nga nagpamatuod sa langit, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Kining tulo usara. Sama nga magbutang tag 2 kabaso din sa lamisa, butangan na natog tubig, pila ka baso atong nakita, usara. Pero pila kapag katubig sud sa 2 ka baso, usara. Muna doon ay tulo ka persona, the Father, Yahweh, divine person, the second divine person, Jesus Christ, niya ang Holy Spirit, the third divine person, is God. Pareha sa baso nga inyo nakita, tulo man ni ka baso, pero og tubig atong isod, usara ka tubig. San Juan 10:30 mingo siya, ako nga kung amahan usara. Pero regarding the individuality, tagsa-tagsa, lain ang amahan, lain ang anak, lain ang Espiritu Santo, stated again by the Bible. Katong ibunyagan si Jesus. San Mateo 3:16, bunyagan si Jesus sa Pasordan, o ang Espiritu Santo mibatog kaniya sama sa salampati. Okay ka sa langit na dungog ang tingog samahan. Kini si Jesus ang akong anak na pinangga, mamati kaniya doon ako'y kalipay. So, individual ito, pero sa pagka-Diyos usara. Doon natay laing analogy, doon ay Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. 2 ka mga utlanan sa dagko kayong laod, pero usara gyud ang dagat. Kung imong tagamtamon ang dagat sa 2 ka nganlan na to oceans, parehar gyud parat. Usara ka pagkadagat. So igor gyud ta sa paghatag o nganlan na tong mga analogy, mga kasamahan o matukma asad gisulti sa balang kasulatan. Tulong nagpamatuod sa langit. There are 3 that bear record in heaven, the Father, the Son,
and the Holy Spirit. And these three are one. Kining tutulo usara. So, di sa taga-supak sa Biblia. O unsa nang usara, matod pa ni Santiago, pagka-Diyos. Unsa nang individuality mo ng Yahweh, Jesus, and the Holy Spirit. And I stated already the incidents nga nagpadayag ang tulo ka persona sa San Mateo 3:11-16. Mao na ang ato'y katubag sa may pangutana ni Brad John Porca. Yan niya mas Brad Rudy Rakasa ang atong nganlan o the living and moving creature looking for the contradiction of the Bible. sa kabuhi nga tao, buhi maganda. Mo na yung iyang gitunan niya at sa maning mga panagsumpak sa Biblia. O naunsa naman mga igsoon na itong minawon si Brad Rudy Rakasa. Salamat Badsok o may hapon sa tanang viewers ning atong programa katinawan sa pagtuo. Labi na giduha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Ronnie Chua ug ni Saning Laraga. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Badsok, aritas kasulatan Badsok dinhi sa Roma 13:1. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permission. And the existing authorities have been put there by God. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Roma 13:1. Klaro kayo nga ang kagamhanan karon gipahimutang sa Dios o kinahanglan nga magtahod ta na sa anaas kagamhanan. Sa Exodo 33:20 sa maayong balita Biblia miingon ang Ginoo, dili ka makakita sa akong naong kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Exodo 33:20, klaro kayo kung makakita ka sa naong sa Dios mamatay gyud ang tao. Sa Deuteronomio 5:24, nakita nato niining adlaw nga mahimo di ay nga makigsulti ang Dios sa tao ug dili mamatay ang tao. Mahimo di Badsok nga makigsulti ka sa Dios ug dili mamatay ang tao. Akong pangutana Badsok, dili ka ni contradiction ang duha ka bersikulo Badsok? Exodo 33:20 ug Deuteronomio 5:24, palihog ko na kog patin-aw ani Badsok. Salamat kay Brad Rudy Rakasa. Tinuod yun nga. Kung nato ning lantaon, linggo-linggo sa una to, nga bisag kinsang makakita sa Diyos mamatay. Ya, sa Deuteronomio 5:24, mahimo di ay. Nga ang Diyos makigsulti sa tao, dili siya mamatay. Ngunit dakong problema naunsa ni. Ang solusyon ini actually kanang mga gingon nga appearances and God spoke with man face to face. Naman na sa Biblia, Brad Rudy. Ito sa niyaman sa tekstong imong gibasa kini 33 nasa 20-21 nga yes ang magkakita sa Diyos mamatay. Ang naandan o mooy masud sa alimpatakan sa mga katawhan sa Diyos bisan sa mga pinilan sa Diyos daang tugon, wa sila mahibaw nga kunang anghel mo pakita kanila with brilliance and light and so beautiful or handsome, magunaw na sila nga Diyos na nilang kasulti. Pero mo din ang styles Ginoo nga kining ang anghel kung manulunda iya sugoon with the authority and empowering, you can really speak with the people. Kisulti mo sa mga tao. Nung kayong anghel, ilabihan man ka ambungan, hayag, magtuog yun ang tao nga Diyos ni, naman na si pinadayag 19 nga si San Juan pagkakita sa anghel, hapa na yun ug misimba sa anghel. Di ay ang nagpakita niya ang anghel San Juan ni simba gyud. Pero ningon ang
ang anghel sinugo ra ko sa Dios pareha nimo. Tingkag si San Juan. Kaya at the onset, he believed that the being appearing to him was God. Katong nagpakita niya Diyos. So, balik ta sa pangutana ni Brother Rudy nga si Moses or si Moises makiksulti mo tos Ginoo sa naong-unaw. Wa mo lagi mamatay. Kay ang tinuray na sa Buhat City 38, kadtong nakiksulti ni Moises dito sa Kamingawan, ang anghel nagisugo sa Ginoo. Deuteronomio 5:24, may moday nga makiksulti ta sa Dios. Ya, dili ta mamatay. Sa maghuhukom 13:20, mo ni nindot ning istorya kay ang usa ka propeta kanunay magampo atubangan sa ilang altar of offering. Lamisa talad sa pagampo. Niya maghalad sila insinso. Kuyog siyang asawa. Karon kay sige nila silbi dito. Nikalit maghayak. Nakita man nilang anghel. Ingon din si yan ba na propeta, hapata! Kay mga matay na ta. Kay nakakita ta sa Diyos. Dili man Diyos sila nakita. The representative of God. The angel. Kang Moses gipaybaw gyud sa Buhat City 38. Nga kadtong nakiksulti ni Moses dito sa bukid sa Sinai, dili ito ang Diyos. Kung ang anghel gisugos Ginoo. So di modo kadto sang Buhat 13:20 nga ang magtiayon yan ba na propeta, sige hilag ampo kadadlaw, pero pagkunsad sa anghel, pwede hayaga, ningon ang bana, mga matay ta, kaya nakakita ta sa Diyos. Di man, anghel man to. Di man to Diyos. Asa man na yung mabasa sa Biblia, ang lisod yung tutukan na Ginoo. Nasa 1 Timoteo 6:16. Ang Diyos usa ka kahayag nga dili maduol. Bugtong Diyos nga dili mamatay. Imagine that. Bugtong nga dili mamatay ang Diyos. O kahayag nga di maduol. Sa Sirak, ang adlaw na to hayag kayo. Pero ningon ang mata sa Diyos, kung yan ang pasigaon, hayag pa sa 23,000 ka kadlaw. Imagine na nga itong adlaw, hayag na kayo. Nya 23,000. Nya magdunga na. Paig tingalita. Hayag kayo. So wali ko na itong isyo nga kadtong nakita ni Moses. Nya kadtong nakita sa propeta uban siyang asawa. Anghel ang manulunda sa Ginoo. Nya ang eksperyensya na dinis daang tugon sa pinadayag 19, nga samtang San Juan naghimo sa iyang mga pagsimba, kalit niya butang anghel. Hapa siya. Diyos na ni. Yan ingon ng anghel. Ayaw ka adlo. Pareha na ta sinugo sa Diyos. Usa ko ka anghel. Pero in the appearance and sudden radiance, then that really rejected to man, dili mantos, una-una gyud nila Diyos. Pero ang anghel ito magpakita. Dili gyud mismo ang Diyos. Imagine sa 1 Timoteo 6:16, ang Diyos nagpuyo sa kahayag nga di maduol. Diyos, mao niya bugtong nga dili mamatay. Ayaw ninyo pati ang Diyos, ha? Di mo kayo mamatay ang yawa, ang Diyos na noon. Doon na mga tayo mga kaigsunan, mingon, God died literally. No, sir. It's not literally. Literally, it's really happened truly. Can be found in the Bible that is literal. Pero imur ginahuno na nga ang Diyos namatay literal? No, sir. Read the Bible. Sa 12:24, ang Kristo dili mamatay. Being God. Pero siyang pagkatao namatay siya. So, paminaw na to San Pedro. 1 Pedro 3:18. Kaya si Kristo namatay, siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi sa Espiritu. O sige, klaro. Ang namatay na ni Kristo yung tawhanon nga kinaiya. Yet the divine person, Jesus, has two natures.
God and being man. Nagkaipon na panwa magkasampo. Sa mo nga itong tubag sa pangutana ni John Purkan, nalakbitan na itong kanang God died literal, it's not really true. That is heretical. If you say literal, humingon ka ang Diyos namatay, pero you're referring in your mind, Jesus who died on the cross as man, but with the presence of God. Pero ang Korinti, lambre. Masunog ang balay. Yung sa may nasunog. Ang lambre. Dili masunog ang Korinti, ka kanang Korinti musunog magayra. Ha? So, dili tamingon nga namatay ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang pagkatao mo'y namatay. Sometimes in somewhat parabolic expression or figure of speech, may kutan namatay ang Diyos. Sa iyan ang pagkatao. Dili kana literal nga namatay. Ang iyang pagkatao attributed to His being God. Pero God Himself cannot die. Ang Diyos mismo di mamatay. So, salamat. Balik tani Brad Rudy Rakasa. Daghang salamat pag-usab Bradsok. Unya, mayong hapon sa ikadawang higayon. Muditso lang ko sa Biblia Bradsok, dinhi sa Mateo 19:14. Jesus said, "Let the children come to me, and do not stop them, because the kingdom of heaven belong to such as this." Mingon si Jesus, "Paduula kanako ang mga bata, og ayaw silag pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila." Mateo 19:14. Klaro kayo nga ang gingharian sa langit ila sa mga bata. Sa 1 Samuel 2:7, sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang Ginoo mao'y magbuot kinsay iyang himuong dato o kinsay iyang himuong pobre. Siya ang mupaubos o siya usab ang mutuboy. 1 Samuel 2:7, klaro kayo nga ang Ginoo mo'y magbuot kinsay iyang himong dato o kinsay iyang himong pobre o siya usab ang mupaubos o ang mutuboy. Sa Marcos 4:25, ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang jutay nga naa kaniya kuhaon pa. Akong pangutana ani Bradsok, o kung doon natay ato, kuhaon pa gyud. Kung naasay iya, punan pa. Kung sa may buot, ipasabot ani Bradsok. Ang pobre, musabot ka pobre. Ang dato, musabot ka dato. Paliw ko kung patinawan ni Bradsok. Salamat kay Brad Rudy, nindot kayo ng mga teksto ng imong gihanay nga ayaw pong mga bata pagdol ka kanako, kaya lang sasama kanila ang gingharian sa langit. Mawit na ingon nga, gawas kung kamo magpakabata, dili kamo kasuod sa langit. Sabot na dili binata. Ang bata, magdagan-dagan sa Weslina, magbitay ng sipon, di mag muwakli sa sipon, binata na. Pero ang sabot sa Ginoo, the innocence, kanang ka-inosente sa bata. Pero na magpasabot nga ang bata, huwag tatsa ang kalag, kundi the absence of grace in a child, that is called original sin. Kung mabasa na to sa gisulti ni San Pablo, 1 Corinto 7:14, nga bisan ang mga bata, dunay kahugawan. Kanang kahugawan sa bata, hindi kahugawan nga buling ulapok sa yuta. That is the state of the absence of the grace of God. Muna siya ang gitawag o salang panulundon. Niya, balik ko na to nga alang sa mga sama sa mga bata ang gingharian sa langit. Doon na kay apo nga makalingaw kayo niya, doon na kay wuris, doon na mga kabalaka, igakos yun sa apo niya, hagkan ka, malimot, marakag nawagtangan sa mga problema. Nindot kayo, kalipay kayo, because of the innocence of a child that will hug us or embrace us, we feel that different kind of happiness. Muna siya nga, unsa na ka malangit ta. Dayon ang 2 Samuel 2:7 sa may balita Biblia, ako'y magbuot, pobre pa ka, madato pa ka. Yamingon to,
niya may taong nakigbisog yung kay Ginoo, daghan na kay mga pagkigbisog niya, pobre lagi ni. Yan niya tao nga, yamot niya, sa usap paagi nga, nakakita magbag, yan ang suri-suri sa mga radio station, doon na ba yung nawad ang bag? Wabang yun, pagtanaw siya, millions of pesos. Nadato lang, na nasugam mags pag-alsa o sa ka kinibahag ng way ng angkon, nadato siya. So, mga circumstances. Pero, mo lagi na. Nga, kung doon na yung sa katao nga nakigbisog yung kayo, buhaton gina siya sa ginong dato. Daginot, niya mag-amping sa kwarta, dilip sagad o gasto. Pero, dili muhikaw sa paglimos mga pobre. Munang dato na siya. Niya kato mga dato saan nga naghana kay mga bahande niya, labihan ka sugarol, labihan ka kinta musawom sa mga kahilayan, ang may tabo, pobre gina siya. Karon aritas katapusan nga kinsa katong dunay iya pagadungagan pa. Pero katong way iya, bisan na iya ang giuna-una iya kwaon. San Marcos 4:5 gibasa ni Brother Rudy sa Arcasa. Tino na hitabo ni literal. Way hustisya ang Ginoo. Kay ang duna dungagan pa. Ang kwaon pa gyud bisag dunay jutay nga iya. Dili na literal. Ang buot sa putana, the state of grace. Kung ka sa grasya, gibiyaan na nato ang tanang mga sala, gibiyaan na nimong tanang kadautan, nagtuman ka na sa mga sugo sa Diyos, dungagan pa kini ang grasya ng tawana. Pero katong naa sa salang mortal, naas kahimtang sa wagi pagkabanak dunay Diyos, o pagsunod sa sugo sa Diyos, kanang tawana, o kang giyang ginahuna nga iya kwaon pas Ginoo. Because He is the state of mortal sin. So, ang ginahuna niya nga iya kwaon pa. Kay kining tanan nga niya sa kalibutan niya des Ginoo. So, mo niya nga itong ikatubag sa may pagkutana ni Brother Rudy de Casa. Pero, ato sang hinumduman na doon tayo mga mahinungdanon kay Bebao nga karon na yon makita ninyo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ngayon niyata balik sa atong tulumanon nil bulitom ni si precognitum. Dili ta makahigugma og magbansay sa katinhuan nga wa tay kasayuran. Marang giagdatas Ginoo nga basaha gyud ang akong mga pulong sa balaang kasulatan. Tan-aw nimo sa akong mensahe, puy na
ikinabuhi niya dayon ipaambit sa uban kay maluwas ka hasta tong naminaw kanimo. 1 Timoteo 4:13 nga to 16. Unya uban nato aron niya sa kong tuo si Brad Matanon Carlo Barinas nga usa sa mga serious Catholic charismatic groups youth niya diri sa akong wa si Brad George Torrefel nga naila siyang maligdong nga pagpaminaw sa mga igsoon nato nga lain og pagtuo niya mayo sad siya tubag sa bugnaw og tiraro nga paagi sa CFD Catholic Faith Defender. Ato paminawon paguna si Brad George Torrefel. Salamat Brasok, may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya atong programa ug sa mga online viewers nga nagsunod pud. Nya akong greetings diha sa Paknaan, Mandawi City si Brad Christopher Andrino ug si Brad Vicente Badal nga kanunay nga nagsunod. Nya diha sa Liloan, Katarman Liloan si Dung Alyanik nga kanunay pud siya nga nagsunod niya atong programa. May paglantaw kanyang tanan. Basok diha sa Exodo 3 nya bersikulo 3 hangtod sa 15 basok. Samtang si Moises basok gipangutana niya atong Ginoo nga kung adto sa mga Israelita ba niya mangutan na kung unsay nga niya unsa mo kuning itubag mo to ningo ng Ginoo. Ingna sila nga akong ngalan ako mao ako. Nya kanang ako mao ako basok wala gihubad nga to sa tetragrammaton nga YHWH nya gibutangan na siya og vowels mo na mabasa na siya nga Yahweh. To ningon nga atong Ginoo nga my name is Yahweh. This name shall invoke to all generation. So Yahweh gyud ang iyangan brasok. Unya arita sa San Juan 17:11 brasok ningon si Kristo sa Amahan balaan na sila sa imong ngalan ang ngalan nga imong gihatag kanako. So ato nang iklaro brasok nga ang ngalan sa Amahan brasok Yahweh. Nya katong ngalan na brasok mao tong ngalan na nga gihatag ngadto ni Kristo ningon sa balaan na sila sa ngalan nga imong gihatag kanako. So ang pakutan na brasok nganong dili man Yahweh sa dangan ni Jesus brasok kanong Yeshua man sa Hebro nga Yahweh mao man nga na ang ngan sa Amahan. Una na nga punto nga pangutan na brasok nga ikaduha brasok unsa mo gipasabot ana kanang Excuse me ha. Magbabanos mo ni Carlo Barinas. So sala ka pangutana sa malipunto pasa na to ni may relation sa relation na gyapon brasok punto na siya ba. Si imong second question okay. Nya ako lang giklaro brasok nga kadang 17:11 brasok kadang pag-ingon nga balaan na sila sa ngalan nga imong gihatag kanako. Ikaduhang punto brasok unsa man nga ngalan nga gipasabutan na ngalan man na siya nga nagkahulugan og proper name kanang ngalan sa kanang gipasabot nga ngalan sa usa ka pagkamao nga ginganlan ba or ngalan ba na siya nga nagkahulugan og authority pareha na rong balaod yung ampo na lang sa ngalan sa balaod so authority man na so unsa man na siya nga ngalan ba so mo na yung kadto punto unsa na siya ngalan na ngalan ba na nga nagkahulugan og authority o ngalan ba na siya nga proper name mo na ikadto punto bro so Exodus 3:15 ito yung mong gibasa nga nangutana ang pinailan si Ginoo na po kasugo nga si Moises. Nangutana si Moises, unsa may nga ni mo Diyos, kinsa ka man. Ug ang Diyos bitubag, iye asker iye. Sabot, ako ang mao ako. Mao ni ako nga. Ako ang mao ko, imo nga. So silikuot kay mga moingon ka, ang ako mao ako, Ginoo kaloy ako. Lain kay pabinaw, no? So sa Hebreo nga ingno na to origin ang Yahweh ang ako ang mao ako gisuot lang sa upat ka titik tetragrammaton morang YHW Yod He Waw He sa lingua Hebraika. Upatra ka litra, YHWH. Normally, in the origin, Hebrew does not have kining A-E-I-O-U. Kanangan lang na ito sa in English o dili consonants ba? vowels. Vowels. Wa sila na.
Ang tanang litra sa Hebrew at the origin, pulos gyud consonants. Pero sud sa mga consonants sa letter, doon na yung sound vowels. Muna nga, YHWH, mabasa na nila, Yahweh. Mabasa na sa mga audio, Yahweh. Masikulugan na siya nga mo siya. Walay sinugdan, walay katapusan. So that becomes really a personal name of God. Muna nga, sa Jerusalem Bible, ningon ng Diyos, Moses, tell the people, my name is Yahweh. And this name shall be invoked by the people for all generations. So, nistugan yung ginong akungan si Yahweh pagka sangpito ni sa tanang mga kaliwatan. Niya ka ng YHWH, gipulihan na o GHWH. Niya gipuna ang bawel, EOA. So, sa 4th century, ang mga readers of the Bible nga may intellectual knowledge also, ang YHWH ipunan la og EOA. Niya ang Y giilis lang lag J mo nang mabasa na nga Jehovah o Jehovah. Pero original gyud Yahweh. Unya sa Juan 17:11 ingon si Jesus, salamat Ginoo sa ngalan nga imong gihatag kanako nga ipailako sa mga katawhan. Kay kana nga ni Jesus naa di ang nga ni Yahweh. Kay ang nga niya sa Hebrew lingua Hebraica, Yahshua. Kanang iya referring to Yahweh. Suwa meaning to save or Savior. So, Yahweh the Savior in two words put together, manang nga ni Jesus, Yahshua. Niya sa Aramaico, Yeshua. Niya sa Griego, Jesus. Sa Latin, Jesus. Or Jesus. Or Jesus. In English, Jesus. Nga ito gigamit sa Binisaya, Jesus. So, gikan na sa duha ka words nga Yahshua. So, the second person is called Yahshua. Niya ang Espiritu Santo, Paraklito kung maglilipay. Ang pagkutana, kining ngalan na, would it be as really a personal name? The answer is yes. Pero mahimo magsangpit kas Ginoo. Ginoo ko, hibaw na siya nga siya atong isangpit. Diyos ko, hibaw siya nga kini si Yahweh ang amahan naminaw, ang anak naminaw nato, Espiritu Santo naminaw nato. Muli ko na to, this is a personal name. Ano ningon man Ginoo sultihing tanang mga taong Moises ang akong ngahan si Yahweh. Nya sangpita manig doon na mo mga kakulian sa kinabuhi. Atong minawon si Brad Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok og mayong hapon, mayong gabi agad nining atong mabtan nining atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako kanunay sa atong kauban sa CFD si Brad Michael Cabunilas ug labi na gayud ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba ug kanimo Brad Herms Luina taga Calbayog Samar. Maayong pagtan-aw kanato tanan. Ang akong pangutana Brad Sok, matod pa sa pamahayag ni Apostol Pablo ani Apostol Pedro Bradsok sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 16, si Pedro niingon jud Bradsok nga dunay daghang mga sulat ang atong igsuon nga si Pablo nga lisod sabton diin ginatuis kini sa mga walay alamag. Matod pa ni Pedro Bradsok nga dunay mga sulat si Pablo nga lisod sabton gani ginatuis kini sa mga walay alamag. Ang akong pangutana Bradsok, unsa maning sulat ni Pablo nga lisod sabton? Paliw ko pagpatinaw Bradsok. Daghan ng mga puong sa mabasa sa Biblia nga written by St. Paul. Nga doon ay uban nga lisod yun sabton. Usan ini kanang 2 Corinto 12:3. Mayo sa katao matod pa sa Pablo 14 na katuig milabay. Giisa, gituboy si katuong langit. Og nadungog niya ang mga pulong nga wa madungog sa mga tao. Lisod ni sabton kisa maning tawhana. The truth of the matter, the commentary of the Bible, San Pablo rin eh. So that is one of the difficult words. Yeah. Ang Galacia 2:16. Kung si Kristo niya kanato, diya sa pagtuo lamang kita maluwas. Bisan walay pagbuhat
sa kasuguan. Ya, musumpake man ni sa Santiago 2, James chapter 2, 13 to 14. Nga mingo Santiago, maluwas bang tao sa pagtuo lamang? Dili gayon. Maluwas ang tao kung ang pagtuo pa na niya sa buhat. Kaya pagtuo way buhat patay. Pero ang pagtuo doon ay buhat buhi. Ya, unsa naman isultin San Pablo ha? Kunahan ni Mos Kristo ang pagtuo kaniya lamang grasya nga makaluwas. Muna katungod ng lamang, nothing else. If you have faith, you will be saved without anything or nothing else. Maluwas ka, pagtuo lamang. Pero musumpake man. Musumpake man sa Santiago, di man magsumpake ang Biblia. Kung doon ay tao nga doon ay pagtuo, maluwas pa, dili kayo. Kinahanglan kung doon na sa pagtuo, ubanan niya sa may buhat. Ugway buhat, pagtuo ra, dili maluwas. Pero nga nung ningon man si San Pablo nga, dili sa buhat sa kasuguan. Sa buhat 13:39, ang balaod sa Diyos sa napo kasugo, dili niya ni Moises. Pero si Moises doon ay hundreds or thousands of laws. Doon ay sin baga kayong libro sa mga balaod. Yang uban ini, wagid kinaglana. Muna ningon si San Pedro, nga mga balaod ni Moises, dili makaluwas. Dili na yung balaod sa Diyos. Balaod ni Moises. So, muna nga, kanang gingon nga pagtuo lamang, pinagi sa grasya, dili na ingon nga, dili ta magtuman sa balaod. Kaya sa Efeso 2, 8, 9, naluwas ka mo tungkol sa pagtuo nga way buhat. Abot sabot, grace comes to us without our work or contribution to the death of Jesus Christ. Di abot ning grasya na to, wata mo pila na. Sa kamatayon niya, niabot na. So muna, ang grasya niabot na to, way buhat. Pero kuto berbaniha? No. Kung ilahos na, 2 Corinto 8, Efeso 2, 8, 9, ilahos sa Diyos. Kita gibuhat sa Diyos. Ipagkatao kita ning kalibutan na. Aron, mubuhat. O mayo. So, di mo do ka na ng grasya sa pagtuo ng gihatag sa Ginoo nato. Balik ko na, faith is a gift of God. Hatag sa God. May grasya sa Ginoo. Pero, dili na sabton nga dawat na to ana, ang grace of faith, ubanan gina sa may buhat. So, mo ni nga lisod ni sabton, o gwa explanation. Munya, sa di pa dita mo, ato sa laing pagkutana ni Brad George Storyfield, doon ay mga concern, publiko nga katilingbanon, mga pasalamat. Mga pasalamat sa siyudad sa Talisay, sa Mayor, Batanon, Samsam Gulyas, nga duha ka dagkong katalagman hitabo ka nato ang pandemya o ang Bagyo Odette. Sa pandemya, ang Mayor harong daghang kay mga isolation places, mga pioneer men and women nga nitabang nagdagtambal aron ang mga biktima sa COVID matabangan daghan na luwas. Unya yatong panahon na kay nagabaraman ng trabaho sa tao, naghatag siya 25 kilos nga humay. Nya way gipili ha. Di kay ang COVID di man mo pili nga pobre hastang mga dato gitaga niya. Unya sa pagabot sa Odette, porting daghana nga mga balay dito sa bukid nga dili kay partially damaged. Hugno gyud. Kunis-kunis gyud ni Odetta Bagyo. O ang mayor nangita og pagi nga makatabang na yon sa nganlan nato coffer of the city of Talisay, nagtan-aw unsay makuha nga legal and can be supported with the ordinance sa council. Tigom niya. Ug sa nitabo mo na nga nyadtong miaging Lunes 2022 sa Pebrero, sugod sa panghatag sa tanan nga mga igsuon nato nga naguba gyud ang balay or partially damaged way gipili. Hatak. Tag pila to no? Si Carlo. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. Oh, 5,000.
Isyunan ka ng pitindaghana. Mayuda. Pero nung ningon, ay, kanimo, Mayor, kwarta mo na ni Presidente Duterte, ya, kanang 5, kung ano mo, kanang 5,000 at 15,000, kung ano mo 10,000. Yan mo na yung panghatag ni mo, 5 na lang. Maldito ka, dili na tinukod. Dili na tinukod kay si Mayor. Ni kuyog na mo, usama ko sa mga councilors, pangita ang head of the department sa finance, si Mr. Edward A.D. Mabunay, patawag yun. Yeah. May laki mo sana sa Mabunay, magatigo sa legal and moral way. Nakatanyag siya sa Mayor. Millions. Muna ikipanghatag. Kana ingon nga ikuha nag-chase 5 na ipanghatag dili na tinuod. Ang ayuda sa kining presidente wa maabot, pero ang mayor nakakuha na sa coffer from the Talisay City Government aron ipanghatag. Wa ko kibawog niabot na ba ang ayuda sa atong presidente sa Talisay. That would come, I believe. Pero ang tinuray, wa na manikas ang mayor sa mga tao nga ikuha niyang 10,000, 5 lang panghatag sa mga tao. Di na tinuod ang ayuda sa mayor. Salamat kayo, hinauta masamtan ninyo unsa ka ligdong ug ka makugihon si Mayor Samsam alang sa atong mga kaigsunang mga biktima sa pandemya o usab nining resulta sa Odette Typhoon. Yang iya makaabag nga maugi manghimog mga ordinansa or resolution mo ning musunod. Ricky Asnar, Rodi Cabegas, Maning Cabriana, Juju Bacaltos, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Yas mga ladies, Jeyen Bukaw, Inday Josefina Consial, Ofelia Ilanan, Magdi Dilatore. Sa mga panahon ako ning batbat ang nganlan na to 18 carats nga ilan sabot ini ka na pang lunsay ba o sa Bulawan pa lunsay nga Bulawan bulak balawanon nga kasing-kasing nga wibaw nining mga councilors niya ato sang paminawon si Alan Tanggapan. Bay buntag kanyo may hapon kanyo diretso lang bansok sa Ebanghelyo bansok ang Ebanghelyo ni atong Domingo bansok nakanayon sa Lucas 6:20 nga to 26 may tugod kani sa kabus. Ulahan kamo mga kabus kay mian maghari ang Dios kaninyo. Sa mga dato sa Bradsok sa Mateo 19:23 ngadto 24 klaro malisod kaayo ang usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Ug mabasa sad sa 1 Timoteo 6:9 apan katong buot madato na agom sa tentasyon. Bradsok pasabta ko no Bradsok sayo pa di ay nga madato magtinguha lang maayong binuhatan paleho kong tubag Bradsok. Ano na katong nasuwat sa San Mateo 5 4 ngadto sa 13 kaningon si Jesus bulahan ang mga kabus kay ilang gingharian sa langit. So murag ululuhan mga kabus. Bulahan nga pobre dili bulahan. Unfair mo kayo. Oh, unfair kayo no. Ang tinuray dunay mga dato nga nibulig sa atong Ginoo. Duhala ko sang isgutan. Jose Arimatea ug si Nicodemus. Ngani kini si Jose Arimatea dato gyud kay lisod biya pagkubkub og kanang nitso lungag nga dako nya pansil nga pangpang ana ilubong ang mga adunahan. Og iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus aron unya human sa paghugas namas lay seremonya na adto isud. Dato, sunay dato. Ya kanang ginganlag bulahan kabus na sa Isaiah 62. Ang buot sa pasabot sa kabus nagisgutan ka na bulahan ng kabus kay inyong gingharian sa Dios. Kabus sa ilang mga pangandoy wa anang mga kalibutanon mga lumalabay kundi ang ilang mahinulsulon nga kinabuhi kabus sa espiritu marang bulahan kanang matangas ka kabus dili kanang uyamot yun nga mingon natos ka kabus kuan na lang yun kamang na lang yun sa yuta na lang kano dili na mo ipasabot ya
kusaba day ka pagkalaot ang kadato. Kay sila na puno ostentasyon. Kung ningon si Jesus, niya tumbatanon nga ulitaw nga mitalikod kaniya, masayon pa paglusot ang usa ka camel sa lungag sa mata sa dagom. Kay sa pagsud sige ngarian si Dios putin lisura udigid mahimo may pakita ko no camel niya pulot sa mata sa dagom di ka na mahimo pero sa Jerusalem kalos Ginoo nahiyadto mo ko tungod sa kong amigo nga siya ni gasto nako si Bradlito Barino ang kapikas ni Sister Fee Barino nadako nga to sa ulilan mga unom may kaadlong tuyok sa mga matahom ingnon to balaanong dapit nga gitumban sa atong Ginoo na ang ingnon to pagkalaot sa mga dato dili na pagasabton nga kining alaot gyud sila daay daghang mga tentasyon mo tong lisod pag sud ang dato sa gingarian sa langit may pang kasud pang camel sa mata sa dagom sa Jerusalem doon agianan nga pura gyud mata sa dagom niya magdaa kag camel di gyud mahimo kay buktot na may taas kay buktot sa luyo sa camel ang mga nagduma niya na ilan ng paludhon ang camel niya guyuron ang tuhod mo ilakaw magkasoryo og dito ko nakakita ko niya na nga kananglan og the eye of the needle mata sa dagom lungag sa dagom pero dili na literal nga gamay makasuod ang camel pero lisod muring dato makasuod is langit pero makalisod-lisod kay daghang mga dato daw makayo dili mo hatag sa mga pobre unya sige lag pundos bangko di na inutag sinumbagay na ng kwarta di Azkaban nya di maluoy sa mga kaigsunan natong masakiton nya doon na sa dili tanan ha doon na sa mga tao nga di ganahan mo sweldo kun ko ano kana sanang kana bang utang-utang lang ba pasuna lang daan nya pagabot sa ting sweldo wala na so di na mahimo atog yung silduhan ang mga kaigsunan nga kabus og labi na sa nagpatuog singot alang sa atong mga factory o uban nga institusyon. Daghang patatag isgutan tanggapan Brad Alan. Pero pasalamat ako ni Brad Rudy Rakasa kauban nato, Brad Dennis Abarques, si Brad June Porca, Carlo Badenas, diya sa kong ang atong maligdong kauban si Brad George Torrefield o si Brad Alan tanggapan. Salamat kayo. Wa tayo nalimtan. Mando Aquino. Ha? Brad Mando. Mando Aquino ang ingno na to. Kining observer na siya nung. Salamat kay ang Diyos magapanalangin na to. May nungdanon sa atong kinabuhi. Niya ko'y mga nakutlo gikan sa presensya, gikan sa Biblia. Ang presensya sa Diyos maghatag ka na itong hingpit nga kalipay. That starts on earth. Pagkalawat ka sa mahal sa Ginoo, niya si mong kalag, lipay ka. Kay, di magkakagalawat og doon kay isang mortal. Lipay ka. Kaya doon ay hamag sa yawa, masakita, lipay lang kayo punta kay kuyog man ang Ginoo. Ay, ni kalimti importante ni. Proverbio 28:27. Whoever gives to the poor lacks nothing. Nindot kayo pagkasulti sa Ginoo. Kadtong tao nga maghahatag maglimos sa kabos kanang tawhana dili gyud mawad-an sa butang yang gikinahanglan. Imagine that. Wala nga may numduman nato ning sunod nga teksto Wisdom 15:8. Time comes that we shall return our borrowed souls. Maabot ang panahon nga mamatay ta iuli nato ang kalakinuman rin nato. Mutan-aw ron Ginoo ang akong gipoma nimo wapo makay ito bulingit na makay ni daghan na kay niglungag baho kayo di sa kumuilis ibutang tala ni nga to sa dapit nga lang niya impierno so kinili nga tong kalaghinuman na nato ang kalag mo na gahom sa panumduman memory gahom sa kabubuton nga gawas non free will o gahom sa intellect ka na magkasabuta. So that is the components of the spiritual soul. Memory, free will,
and intellect. Di na ato. Kao na Ginoo, muratag robot ng tagalog-lakang way buot, muratag scarecrow. Sanang nasa Kumayan. uyugon ka na sunga Kumalay kumayan ang scarecrow. Pahoy-pahoy. pahoy. Oh. Kamoyan mo. Kanang pahoy wa man kinabuhi. Mo na mitabo nato bisag buhi pa ta mo tag pahoy. Kay ang atong kalag panumduman salabutan o kabubuton nga gawas nun wa na to gamita para sa Dios. Salamat kayo tagbo ta po ning atong tulumanon. Ang Dios magapanalangin nato. Ayaw kalimot kada Martes live me alas 2 alas 3 pero i-replay ni pagka i-replay ni pagkagabi o sa gabi i-replay. Oh, alas 8 sa Cebu Catholic Television Network Channel 47. Taguta pohon kaninyong ubos nga igsoon Brad Sok Fernandez ang Ginoo manalangin kanato. Tagbo ta. Salamat. Yes,